Kumusta mga kasaliksik? Noong ika-13 ng Marso, taong 2025, nagimbal ang mundo dahil sa biglang paglitaw ng kakaibang malalaking barkong nakita sa dalampasigan ng Guangdong, China. Isang tahimik na umaga noon at ang mga turista ay walang kamalay-malay habang naglalakad sa pampublikong dalampasigan na karaniwang dinarayo para sa maaliwalas nitong tanawin. Ngunit ang kapayapaan ng sandaling iyon ay mabilis na naglaho nang mapansin ng ilan ang isang pambihirang eksena. Isang hanay ng malalaking barkong animoy mga dambuhalang estrukturang bakal na lumilitaw sa gitna ng manipis na hamog. Hindi tulad ng karaniwang mga barko. Ang mga ito ay kakaiba ang tindig. Hindi sila umaalon o gumagalaw kahit kaunti man lang. Nakapirmi ang kanilang posisyon dahil sa makakapal na pylons na bumabaon sa kailaliman ng dagat. Isa sa pinaka-nakabibiganing tampok ng mga barkong ito ay ang kanilang kakaibang disenyo ng drop-down na tulay. Direktang kumukonekta ang naturang mga tulay mula sa mga barko patungo sa mismong baybayin. Animoy nililikha ang sariling pier na agarang makapagdadala ng mga kargamento mula dagat patungong lupa ng walang kinakailangang port. Karagdagan dito, kitang-kita rin ang higanteng mga jack-up cylinder legs na kahalintulad ng mga gamit sa mga oil rig. Ang mga legs na ito ay maaaring itaas-baba, depende sa kailangang taas upang masigurong matatag ang mga barko. Gaano man kalakas ang hangin at alon na kanilang kaharapin. Ang hindi inaasahang pagpapakita ng mga higanteng estrukturang ito ay agad namang nakuha sa isang maikling video clip na nakuha lamang mula sa isang smartphone ng di kilalang tao. Mabilis itong kumalat sa WeChat, ang sikat ngunit mahigpit na minomonitor na super app ng China. Bagamat ilang minuto lamang ang video at agad ding binura ng mga autoridad, naging huli na ang lahat para pigilan ang pagkalat ng naturang balita. Kumalat ito sa iba't ibang social media platforms, partikular na sa X, na dating kilala bilang Twitter, kung saan napanood ito ng halos 200,000 beses sa loob lamang ng ilang oras. Hindi nagtagal, lalo pang lumalim ang hiwaga tungkol sa mga barkong ito. Nagkaroon ng malawakang diskusyon at debate sa mga eksperto sa depensa at sa international community ukol sa tunay na layunin ng mga higanteng sasakyang pandagat na ito. Ngunit bago pa man lumabas ang naturang video clip noong Marso, mayroon ng indikasyon tungkol sa kanilang presensya mula pa noong ika-8 ng Enero, taong 2025. Sa petsang iyon, inilabas ng All Source Analysis, isang geospatial intelligence firm, ang ilang satellite images na nagpapakita ng kakaibang istruktura na umuusbong sa iba't ibang lokasyon sa baybayin ng China. Agad itong pumukaw sa interes ng maraming military analysts at eksperto sa geopolitics. Kahit limitado pa lamang ang mga detalye noon, malinaw sa kanilang lahat na may kakaibang bagay na iniluluto ang China sa lugar na iyon. Malinaw na indikasyon ito ng posibleng paghahanda para sa isang malawakang military operation. Ngunit dahil hindi malinaw ang mga imahe mula sa kalawakan, nanatili itong misteryo sa maraming tao. Malaking breakthrough ang video noong Marso dahil ito ang unang pagkakataon na direktang nakita at nakunan ang mga barkong ito ng malapitan. At matapos ang insidenteng ito, naging mas malinaw ang larawan kung ano ang tunay na layunin ng mga naturang sasakyan. Nadagdagan pa ang ebidensya nang lumabas ang mga ulat tungkol sa mga serye ng aktibidad sa Nansan Island mula Pebrero 27 hanggang Marso 22. Sa panahong ito, isinagawa ng People's Liberation Army, PLA, ang serye ng mga pagsubok at exercises gamit ang mismong mga barkong ito. Nakita ang paggamit ng civilian roll-on, roll-off ferries sa pag-load at pag-unload ng mga malalaking kagamitang pandigma, gaya ng mga tangke, at iba pang mabibigat na military vehicles. Hindi aksidente ang piniling lokasyon. Ang Nansan Island ay malapit sa mga naval bases ng China na kilalang ginagamit ng kanilang amphibious units.
Dito rin matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking hovercraft na ginagamit ng hukbong pandagat ng China. Malinaw na ang lugar na ito ay sadyang pinili upang mapanatili ang lihim habang isinasagawa ang pagsasanay. Habang patuloy na lumalalim ang usapin, lumitaw din ang impormasyon tungkol sa posibleng pinagmulan ng mga naturang barko. Nabanggit ang Guangzhou Shipyard International, GSI, kilala rin bilang CAASC Offshore and Marine Engineering Company, COMEC. Ang kumpanya ay isa sa pinakamalalaking shipyards sa China at may malawak na reputasyon bilang pangunahing tagagawa ng makabagong mga kagamitan pandagat. Hindi na bago sa kanila ang paggawa ng mga specialized na sasakyang pandigma at tila nag-level up na naman sila sa larangang ito gamit ang mga kakaibang bagong barko. Ang pagsulpot ng mga espesyal na estrukturang ito ay nagsisilbing malinaw na patunay na seryoso ang intensyon ng China hinggil sa kanilang plano ukol sa Taiwan. Malinaw ang mensaheng kanilang ipinahihiwatig sa buong mundo. Handa sila sa isang uri ng operasyong hindi pa nasasaksihan kailanman. Sa ngayon, bagamat nananatiling mapagmasid ang buong mundo, walang duda na nagbabago na ang paraan ng pakikipagdigma sa dagat. Sa kakaibang disenyo at estratehikong katangian ng mga bagong sasakyang pandagat na ito, isang bagong kabanata ang nagbabadya hindi lamang sa kasaysayan ng China at Taiwan, kundi maging sa pandaigdigang entablado ng geopolitics. Ang kakaibang mga barkong ito ay hindi simpleng imitasyon lamang ng anumang umiiral na disenyo sa mundo ng militar o sibilyang sasakyang pandagat. Sa katunayan, masasabing isang revolusyonaryong hakbang ang isinagawa ng China sa pagbuo ng mga sasakyang ito dahil malinaw na walang kapareho ang kanilang kabuuang disenyo saan mang panig ng mundo. Bagamat ginamit nila ang ilang tested na teknolohiya mula sa ibang industriya gaya ng oil drilling rigs at modular bridge systems, binuo nila ang mga ito sa isang ganap na bago at kakaibang paraan. Sa unang pagkakataon, naging malinaw na hindi na lamang nakadepende ang China sa panggagaya ng disenyo mula sa mga bansang kanluranin, kundi mayroon na itong kakayahang lumikha ng sariling orihinal na konsepto na akmang-akma sa kanilang estratehiyang militar. Isang malinaw na halimbawa ng pagka-orihinal na ito ay ang paglikha nila ng tatlong magkakaibang uri ng barko na kabilang sa tinatawag na Shuiqiao series. Ang mga ito ay may iba't ibang laki at katangian. Bawat isa ay may particular na papel na gagampanan sa isang malawakang amphibious na operasyon. Ang unang uri ay ang Shuiqiao 110 o Type 2. Ang barkong ito ay may habang 361 talampakan at mas malapad kumpara sa iba, kaya't perpekto para sa mga operasyon sa mas mababaw na tubig. Mas kaunti ang jack-up legs nito na may mas maikling sukat na ginagawang mas madaling dalhin at gamitin malapit sa mismong baybayin. Dahil walang loading ramp sa likuran nito, pangunahing gamit ng Shuiqiao 110 ay magsilbing direktang daanan mula sa dagat patungong dalampasigan. Samantala, ang Shuiqiao 135 o Type 1 naman ay mas malaki sa 400 at 43 talampakan ng haba. Espesyal ito dahil mayroon itong mas mahabang bow ramp na kayang umabot ng mahigit 400 talampakan mula sa barko hanggang sa mismong dalampasigan. 6 din ang jack-up legs nito, kaya kayang manatiling matatag sa mas malalim na bahagi ng tubig o kahit pa sa bahaging malapit sa mas malalaking alon. Idinisenyo rin ito para makapag-accommodate ng mga civilian roll-on, roll-off ferries sa magkabilang gilid na lubos na nagpapabilis sa pag-unload ng malalaking kagamitan gaya ng mga tangke at sasakyang pandigma. Ang pinakamalaking uri naman ay ang Shuiqiao 185 o Type 3 na nagtataglay ng napakalawak na espasyo sa ibabaw nito dahil may habang 600 talampakan at lapad na 118 talampakan. 8 ang jack-up cylinder legs nito, kaya nitong manatili sa mas malalalim na bahagi ng karagatan. Bukod pa rito,
Mas advanced ang loading system nito dahil bukod sa napakalaking stern ramp, mayroon din itong karagdagang foldable ramp sa gilid na nagbibigay ng karagdagang paraan ng pag-unload ng kargamento. Kaya nitong humawak ng pinakamaraming dami ng kargamento at tauhan. Kaya perpektong gamitin ito bilang sentro ng malawakang amphibious operation. Ang tunay na kapangyarihan ng mga Shuikiao barges ay hindi lamang sa kanilang individual na kapasidad, kundi sa kanilang kakayahang gumana bilang isang cohesive modular system. Kapag pinagsama-sama ang tatlong uri ng barkong ito, kaya nilang lumikha ng isang mahaba at portable na pier na pwedeng i-relocate ng mabilis depende sa kondisyon ng lupa at pangangailangan ng operasyon. Sa madaling salita, binubuo ng tatlong barkong ito ang isang sistemang perpektong naaangkop sa iba't ibang terrain, maging mabuhangin, mabato, matarik, o may seawalls pa man ang baybayin. Dahil dito, naging ganap ang pagbabago sa konsepto ng amphibious warfare. Hindi na limitado ang pag-atake ng China sa mga dati ng inaasahang landing beaches ng Taiwan. Ngayon, halos anumang bahagi ng 900 milyang baybayin ng Taiwan ay maaaring gawing invasion site. Nabura ang dating advantage ng Taiwan na nakadepende sa pagdepensa lamang ng iilang estratehikong lokasyon. Dahil sa Shuikiao barges, nalusaw ang dati malinaw na depensang ito at napilitan ng Taiwan na muling baguhin ang kanilang mga plano at diskarte sa depensa. Bukod pa sa mismong disenyo, kahanga-hanga rin ang bilis ng produksyon ng China sa mga barkong ito. Sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na buwan ay kaya nilang tapusin ang bawat isang barko. Isang bilis na malayo sa normal na proseso ng paggawa ng mga barkong sibilyan, na karaniwang inaabot ng mahigit 1 taon. Ang mabilis na produksyon ay malinaw na ebidensya na militar ang layunin ng mga barkong ito at hindi para sa anumang sibilyang proyekto. Sa puntong ito, hindi maitatangging ang intensyon ay para sa mabilis at malawakang deployment sakaling simulan ng China ang invasion sa Taiwan. Ang katotohanang napakabilis ng produksyon ay isa pang nakababahalang palatandaan. Hindi lamang basta pang matagalang paghahanda ito, kundi aktibong pagsisikap, na gawing handa ang lahat sa lalong madaling panahon. Habang patuloy ang paggawa ng mga Shuikiao barges sa mabilisang ritmo, lalong tumataas ang presyon sa Taiwan at sa international community na maging alerto sa nalalapit na posibilidad ng digmaan. Malinaw ang mensahe sa likod ng mga bagong sasakyang pandigma na ito. Hindi lamang nagbago ang China sa larangan ng disenyo, kundi handa rin itong baguhin ang mismong muka ng pandaigdigang militar na kompetisyon sa susunod na mga taon. Sa paggamit ng orihinal na disenyo, modular system, at mabilis na produksyon, binubuksan nila ang bagong kabanata ng geopolitics na maaaring maging simula ng napakalaking pagbabago sa Asia at sa buong mundo. Dahil sa malinaw na panganib na dala ng paglitaw ng makabagong mga barkong pandigma ng China, mabilis na itinaas ng Taiwan ang antas ng kanilang alertong militar. Hindi lingid sa kanilang kaalaman ang posibilidad na anumang sandali ay maaaring magbago ang sitwasyon at mapilitan silang harapin ang kinatatakutang paglusob mula sa kabilang panig ng Taiwan Strait. Matagal nang inasahan ng Taiwan ang ganitong senaryo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang simpleng banta ang kanilang nakikita, kundi isang konkretong ebidensyang imposible ng baliwalain. Bilang tugon sa pagkalantad ng Shuikiao barges, agad na nagkaroon ng malawakang mobilisasyon sa hanay ng Taiwanese military. Libo-libong tropa mula sa kanilang hukbong katihan, Navy at Air Force ang inilagay sa pinakamataas na antas ng kahandaan, habang pinaigting din ang mga patrolya at pagbabantay sa mga estratehikong bahagi ng kanilang baybayin. Hindi ordinaryong sibilyang kagamitan ang mga barkong ito, kaya hindi rin sila maaaring tratuhin bilang pangkaraniwang banta lamang. Batid ng Taiwan na kung dati ay pwedeng maging kampante sa ilang piling bahagi ng kanilang isla, ngayon ay wala nang ligtas na bahagi mula sa posibleng pag-atake. Sa nakalipas na ilang dekada,
Nakatuon ang estratehiya ng Taiwan sa pagdepensa ng iilang mga piling lugar kung saan lamang posible ang amphibious landing. Malimit na hinuhulaan ng Taiwan ang mga lokasyong ito dahil sa natural na kondisyon ng kanilang baybayin, gaya ng mabuhanging dalampasigan at mabababang seawall. Ngunit ngayon, dahil sa natatanging kakayahan ng Shuikiao barges, ang halos 700 at 73 milyang baybayin ng Taiwan ay maaari ng gawing landing zone ng hukbong pandagat ng China. Hindi na limitado ang mga pag-atake sa iilang bahagi lamang. Anumang baybayin, mabatuman o matarik, ay pwede nang gamitin upang direktang ilapag ang mga tropa, tangke, at iba pang mga kagamitan ng People's Liberation Army, PLA. Naging malaking hamon ito sa kasalukuyang defense planning ng Taiwan. Kinailangan nilang muling suriin ang bawat bahagi ng kanilang depensa. Hindi lamang ang mga estratehikong lokasyong matagal nang tinututukan, kundi pati na rin ang mga dati ay binabaliwala nilang bahagi ng baybayin. Dahil dito, napilitan ng Taiwan na gumawa ng malakihang pag-a-adjust sa kanilang depensa. Kabilang na ang pagpapalakas ng kanilang anti-ship missile systems, drone surveillance capabilities, coastal artillery, at iba pang defense mechanisms. Bukod pa rito, nagdagdag din sila ng mabilisang pagsasanay para sa mga tropang naka-assign sa coastal defense upang masigurong handa sila sakaling mangyari ang hindi inaasahang pag-atake. Hindi rin nalalayo ang estratehiyang ito sa mga nakita ng mundo bago naganap ang malawakang paglusob ng Russia sa Ukraine noong taong 2022. Noong panahong iyon, nakita rin ng mga eksperto ang malinaw na mga palatandaan ng paparating na aggression, mula sa paggalaw ng mga tropa hanggang sa pagpapadala ng mga makabagong kagamitan pandigma sa mga lugar malapit sa hangganan ng Ukraine. Bagamat maraming political analyst noon ang nagdududa pa kung talagang mangyayari ang digmaan, malinaw na ngayon na ang ganitong uri ng build-up ay karaniwang indikasyon ng nalalapit na military action. Katulad ng nangyari noon, ang mabilis na construction at deployment ng Shuikiao barges ng China ay hindi maaaring maliitin bilang simpleng military drill lamang. Ang mismong bilis ng produksyon, sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na buwan kada barko, ay malinaw na palatandaang hindi lamang pagsasanay ang layunin ng China. Ito ay malinaw na paghahanda para sa mas malaking operasyon. Isang senyales na hindi na lamang usapin ng kung mangyayari ang invasion, kundi kung kailan ito magaganap. Ayon sa ilang mga defense analyst, malamang na hindi gagamitin ng PLA ang Shuikiao barges sa unang bugso ng kanilang pag-atake kung saan pinakamalakas pa ang depensa ng Taiwan. Sa halip, malamang na gamitin ang mga ito bilang reinforcement sa ikalawang yugto ng paglusob, kapag nauna nang nakuha ng mga special amphibious units ang mga beachhead. Kapag na-secure na ang ilang bahagi ng dalampasigan, dito na papasok ang Shuikiao barges upang mabilis na i-unload ang mas malalaki at mabibigat na mga kagamitan gaya ng mga tangke, artillery systems, at iba pang malalaking military vehicles. Ang ganitong taktika ay lalong nagpapahirap sa depensa ng Taiwan. Kapag nailapag na ang mga heavy equipment na ito, lalawak ang mga opsyon ng China para sa mabilisang pagkontrol sa teritoryo at posibleng mapabilis ang pagbagsak ng depensa ng Taiwan kung hindi agad mapipigilan. Batid ito ng Taiwan, kaya't lalong nagiging seryoso ang kanilang paghahanda upang masigurong hindi agad-agad makakakuha ng matibay na foothold ang China sakaling magsimula na ang pag-atake. Habang patuloy ang tensyon sa Taiwan Strait, lalong nagiging malinaw na ang estratehiyang ito ng China ay nagdadala ng panibagong antas ng banta, hindi lamang sa Taiwan, kundi sa buong rehiyon ng Asia-Pasipiko. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang tanong ay hindi na lamang kung handa ba ang Taiwan, kundi kung sapat ba ang kanilang mga paghahanda upang harapin ang ganitong makabagong uri ng banta na posibleng magdulot ng panibagong digmaan sa rehiyon. Ang lahat ay nananatiling mapagmatsyag habang mabilis na tumatakbo ang panahon patungo sa sandaling
maaaring magbago ng lubusan ang kinabukasan hindi lamang ng Taiwan, kundi maging ng pandaigdigang kapayapaan.